Magandang araw sa mga nanonood ng video ko. Kung nagugustuhan mo itong ginagawa ko, please do like, share, subscribe, follow. It will help out the channel a lot, especially sa mga future videos. Thank you very much. Kung hindi mo pa napapanood ang episode 11 ng Queen of Tears, skip mo muna yung video na to, balik ka na lang ulit. So kung nakakulong ka pa rin sa baul, ito ang highlights ng episode 11 ng Queen of Tears. So nangyari yung press release. Bumaba si Hae-in, sinalubong siya ni Hyunwoo, bumagsak si Hae-in. Malala na yung kondisyon niya. Tapos nalaman na rin ng buong pamilya niya kung ano nangyari. Sa hospital scene, nandun yung nanay ni Hae-in. And lahat na lang ng regrets nangyari na. To be honest, ang feeling ko dito is, buti nga sa'yo naramdaman mo lahat yan. Oras na para magbago ka, hindi pa huli ang lahat. Pero syempre, ayoko rin mangyari yun kasi si Hae-in yung nasasaktan. Diba? Bida. Ayaw natin masaktan ng bida. Konti lang. Another highlight, dumating din yung brother niya habang nasa hospital scene sila regarding do sa amulet. Pinunit ni Suchul yung amulet tapos nagising si Hae-in. Okay, laugh trip, comedy. Kasi sobrang tanga niya, comedy. Sobrang galing ng artista na to. Talagang, alam mo yun, malungkot yung scene pero napapatawa niya ako. Wala akong masabi. Tapos nung gumising si Hae-in, lalo pa siya nag-double down. Pinunit ko lang, nabuhay na kagad si Hae-in. Tamo, sobrang lakas nung amulet na to. Kaya, ayun. Anyway, komedyante. Tapos, another episode highlight is, di nagising na si Hae-in, kinausap siya ni Hyunwoo. Oh, kamusta ka? Okay ka lang ba? Tapos si Hae-in, bigla na lang niya sinabi, Saranghae, I love you. Alam mo yung naramdaman ko time na yun? Normally, naiinis ako pag sobrang dragging nung palabas to the point na, go na, wag mo na i-drag so much. Ito medyo total opposite eh. Bigla na lang ganun nangyari. Wala man lang background music, wala man lang, alam mo yun, pinakilig mo man lang muna ako kahit 5-10 seconds. Hindi, wala talagang ganun instant. Siguro, pinakilig ka na niya nung bumagsak siya. Kaya, ganito yung nangyari. Another episode highlight, gumising na si Lolo. Nayakap na siya ni Bomja. Groggy pa si Lolo, hindi nga pala ano nangyayari, pero may mga hints here and there. Let's see how things go. Kasi inaalam ng Chicks kung saan tinago ni Lolo yung pera na nakapangalan kay Chicks. Medyo maganda yung explanation kung paano tumatakbo yung pera, pero hindi na tayo mag-delve into that. Basta okay siya, maganda. Tapos another episode highlight, yung ending. My God. Para akong ginaslight ng director. Habang si Hae-in naka-Asian squat, biglang dumating si Hyunwoo. Pero parang iba na yung dating ni Hyunwoo. Parang hindi na siya mas loving, parang medyo cold siya. Tapos, hinila lang niya, parang wala siya yung mga normal na pinag-usapan. Tapos medyo tahimik siya. So sabi ko, shit, baka ito na yun. Baka si Yunsung to, hindi si Hyunwoo. Tapos nagkakaroon ng car chase scene. Yung sa car chase scene naman, sabi ko, bakit ganun? Nagda-drive si Hyunwoo. Pero nung pinapakita yung kotse ni Hyunwoo yung nasa likod. Tapos, Mercedes-Benz yung nasa harap. Ano nangyayari? So, hindi, pero si Hyunwoo to, andyan eh. Yan yung nakikita ni Hae-in eh. So, parang iba yung dating sa akin. Parang kinakabahan ako kung bakit ganun. Tapos, true enough, nung bandang dulo na, lumabas yung kotse ni Hyunwoo. Tapos, lumabas, si Hyunwoo nga talaga. Sabi ko, oh shit. Si Yunsung nga pala talaga yung kasama ni Hae-in sa kotse, hindi si Hyunwoo. Tapos, tumayo si Hyunwoo sa harap ng kotse ni Hae-in, sumigaw siya, Hae-in na! Hae-in na! Sabi ko, oh shit. Tapos tumingin si Hae-in dun sa salamin. Pagtingin niya dun sa salamin, si Yunsung nga yun nasa kotse. Sabi ko, dagdag mo na yung kidnapping dun sa listahan ng mga kalokohan na ginagawa ni Yunsung. All in all, great episode. I like it. Inaabang-abangan ko siya. Everything is falling into pieces. Excited na ako para sa episode 12. If you like this video, do like, share, subscribe, follow. Cheers!